Ayan. Okay? So, yan po inaano natin. Okay, mukha-mukha lang. Okay? Yan. So, dito pa lang, madalas yung OSH concerning natin sa workplace natin. Okay? It's the reality. No? Yung inaano natin. Madalas, ano ang laging nagiging issue natin sa workplace natin? Some of our COP officer dyan is sinasabing for compliance. Kaya may safety officer para makomply natin. Kaya mayroong first aider, kaya sa karamihan may nurse, etc. Yan po yung... Ito ay hindi po natin dinidiscuss sa kabuuan. Ha? Ulitin ko ha. Hindi natin ito dinidiscuss sa kabuuan po ng ating OSH standard. Ito lang yung reality na nangyayari o nakikita natin sa workplace. Some of other personnel, some of other sites, some of other company. Okay? Hindi po ito ako ay nagsasalita para sa kabuuan. Nagsasalita po ako dahil ito po yung isa sa mga nanonotice natin o based on sa presentation that you need to do. Okay, bakit? Kung ikaw ay isang safety officer kasi at nakita mo, no, na ikaw ay nagiging for compliance sa workplace mo, ano gagawin mo? Oh, tapos na po ba? Okay lang? Kasi may sahod naman ako. Hindi. It's a big challenge for us being safety officer. Paano natin i-comply at paano maiintindihan ng company, sir, hindi tayo for compliance lang. Okay? We need to perform this. Paano ka mag-act as advisory sa workplace natin? Okay? Even you are subcontractor, even you are tradecon, o even natin. Yan yung sample natin. We need to perform based on the OSH standard requirements. Kasi kung alam natin yung trabaho natin based on the OSH standard requirements, mai-explain po natin. Mai-explain po natin sa ating top management yung ating mga regulatory requirements based on the occupational safety and health standard. Even the Department of Labor, even the BWC, mataas ang expectation sa atin bilang isang safety officer. Okay? Kasi bakit? Alam nila na ikaw ay train ng 5 days training po ng COSH or BOSH para makita mo yan. At masabi natin, alam mo, no, ano yung different kind of hazard, wag na tayo pumunta doon. Ano yung mga regulatory requirements na nakasaad po sa ating OSH standard. Right? Yun yung sample natin. Kasi kung alam mo na ito yung needed compliance, di ba? Ito yung gagawin natin. Okay? Kasi bakit? We don't want any penalties that may be governed. Okay? Or mabibigay sa atin. Okay? Mabibigay sa ating company dahil sa lack of awareness ng ibang tao o mababang kaalaman ng ibang tao based on the OSH standard. Saka pa lang magiging proactive kapag may mga notice of violation, site inspection, etc. Yun yung sample natin. Kaya madalas minsan nakakatuwa kapag may company na mahigpit sa safety o regulatory natin like that. 'Di ba? Nakakatuwa na naririnig natin kapag galing ka dito sa company na to, medyo bihasa ka. Pag galing ka naman dito sa company na to, it's medyo hindi ka bihasa or compliance ka. Di ba nakakatuwa na uy, galing ka dito sa company na to. No, ano gagawin mo? Sir, gagalingan ko pa, i-develop ko pa kasi ito yung natutunan ko sa company. Kaya nga madalas hindi natin masisisi. Some of the company, merong mga requirements. Requirements po, hiring ng safety officer. Dapat po X na ganito sa company na to. Galing po sa ganitong company para yung mga regulatory requirements. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng selosan o nagkakaroon ng issue sa ibang safety officer. Bakit sir, doon lang tinatanggap? Kasi nga, alam nila na guided yung mga ibang subcontractor o even trade contractor o even the general mga safety officer na nandun, even mga engineer. Yung mga sinasabi natin. Kaya nga po napaka-idolo. Hindi na natin sasabihin kung anong company, but we need to learn kung ano yung mga dapat natin. Okay? At doon pa lang sa Occupational Safety Administration requirements, na-perform nila. Okay? Madalas, ito ang sample din natin, yung mga OSH standard requirements o mga CHSP, mga OSH regulatory requirements sa workplace natin, hindi nabubuo o hindi nare-review. Okay, bakit hindi nare-review? Kasi walang time, etc. Diba?
Pag sinasabi nating pag sinabi nating subcontractor, parang iba, galing ako subcontractor, ganyan. Wala to. Pero pag sinabi mo, galing ako sa general contractor, okay to. Hindi. Dapat hindi ganun. Okay? Hindi dapat tayo nagkakaroon ng ganun na tingin sa ibang tao. Okay? We need to have an individual. Ito, safety enforcer lang to. Dati, ganyan-ganyan. Hindi po. Walang salitang safety enforcer sa OSHA standard natin. Okay? That we need to, okay? At mas pinalakas pa. Sabi nga natin, may RA 11058 na tayo, na si Naini Duterte, na natin. Kailangan alam natin. Ito lagi sinasabi natin. After your COSH training, after your training sa COSH or BOSH o safety, na yung next level natin na kailangan natin? Ano ba yung susunod? Okay? First, we need to apply. Okay? Pero sabi nga natin, kapag nandun na tayo, let's work together. Okay? Together for what? For our safety. Okay? By support of each other o natin na nandiyan. Napaka-importante po yan. Bakit? Sa suporta po kasi ng bawat isa sa atin, from the top management, colleagues natin, supervisor natin, yung employee natin, makikita nyo, madidecrease natin yung occupational safety, occupational issue sa workplace natin. Occupational safety issue, occupational health issue natin sa workplace. Because of what? We targeting. Nakikita natin what we targeting. Di ba? Bakit? Mahirap kasi, nasasabihin na natin, nakapag-training ka na ng COSH, nakapag-training ka na ng safety, alam mo na yung reporting na ganito. Hindi po. Kaya nga po, sinasabi natin, hinihingi natin ng oras nyo during training para mas matutunan natin kung ano yung mga development program na kailangan nating i-indicate dyan sa workplace natin. Diba? Mahirap pong sasabihin ko sa pare-parehas tayo safety, dapat alam nyo na po yung ganitong protocol. Hindi po ganun. Okay? We need to discuss yung mga occupational injury or rating sa workplace po natin. And that way, yung mga corrective action with the support of your top management, your supervisor, para ma-achieve natin o ma-decrease natin o mabawasan natin. Okay? Mabawasan natin, decrease natin. Okay, sorry sa wording ko kanina, increase ata na wording ko, okay? O ma-decrease natin. Okay? Mabawasan natin yung possibility injuries output sa company natin. Okay? Is the control natin. Bakit? Kasi even our workers, dapat alam nila kung anong hazard aspect and promoting natin sa workplace po natin. One of our promoting is to achieve the zero accident program natin sa workplace. Right? Paano natin ma-achieve yung zero accident program kung tayo lang nakakaalam? Right? Paano natin ma-achieve sa workplace natin yung zero accident program kung tayo lang ang nag-a-achieve? Hindi. Okay, katulad na sinabi natin, we need a support for our colleagues, okay, yung sa employees, sa top management, para maging freedom of accident yung ating workplace. Okay? Para ma-achieve natin yung tinatawag nating zero lost time accident program sa workplace. Kailangan alam ng bawat isa, okay, yung role nila. Ganun po ba, natin yan? Yes. Okay? Bakit? Para mabigyan natin sila ng tamang kaalaman. Okay? At yan, katulad niya, sabi natin, di ba? Pag sinabi natin sa workplace natin, okay, sige. Pag tinanong mo yung workers mo, okay, alam mo ba yung pwedeng maging health issue sa ginagawa mo? Alam mo po ba yung maging safety issue sa ginagawa mo? Just ask them. Okay? Yung ask them para mabigyan mo ng idea kung ano yung mga dapat nating i-program dyan. Okay? Alam mo po ba, sir, pag nagwe-welde ka, ano yung mga sakit na pwede mo makuha? Bakit? Lahat naman po tayo, mapupunta sa aksidente, mapupunta tayo sa lupa lahat. Pero wag nating madaliin. Sabi mo, sir, ano po ba yung pwede nating mangyari? Okay, gusto mo po bang mas madali? Kawawa naman po tayo, yung pamilya natin, etc. So, kailangan ikaw mismo maging ligtas ka sa sarili mo. Paano pamamaraan? So, lapitan mo si supervisor, hingin mo yung mga nararapat na protection sa katawan mo, katulad ng PPE, hingin mo sa supervisor mo yung nararapat na na permit na dapat mong alam kung paano ka mag-perform sa workplace natin. Like that. Kasi yung wellness at yung kaalaman
No, natatanggal natin yung absent na yung lack of awareness o isa yun sa mga natatanggal natin by giving them a basic idea kung ano yung karapatan ng ating mga manggagawa. Diba? Yun yung sample natin. So, karapatan ko po pala, sir, yan? Yes. So, it means na ibibigay natin. In that activities kasi natin, na i-assign o na-design natin sa top management yung tinatawag na hindi tayo for compliance. Na i-design natin sa top management na nandito na nakapagbibigay tayo ng tamang awareness. Okay? Nakakapag-design tayo. Di ba? Nakakapag-design tayo ng mga corrective action sa workplace. Di ba? Ibig sabihin, yung mga hazard aspect na re-recommend po natin, na identify natin kung ito po ba ay hazard identified o hindi. Right? Ina-identify mo, tapos na, mabaho yan, hazard yan. O mainit yan, hazard yan. Hindi. Right? We need to evaluate. Okay? Kung sakali, i-evaluate po natin, using marami po tayong system katulad ng work environmental measure testing, like permit system, testing, etc. Marami tayong evaluate. Kaya nga po, even the operation, they have a evaluation or testing para evaluate nila yung bakal nila, semento nila, etc. Diba? Yung mga sample natin, ganun din. Sa safety, we need to evaluate. Ano po ba yung hazard aspect natin dyan sa workplace natin? Kasi kung first na-identify na natin yan, okay, na-evaluate na natin yan, alam na natin yung control. Kasi bakit? Yun yung mga natin. Kaya nga gusto natin mabago na yung mga safety officer natin dyan o salitang for compliance lang si safety officer o for compliance lang yung natin sa na yan yung mga gusto natin mabago. Okay? We don't want that happen in our workplace. Kaya nga po during training, no, inaano natin na mas maging proactive po tayo kasi yung stepping stone o sinasabing basic awareness na andyan na. O, paano na lang natin ito i-develop sa company natin na tama? Napakahalaga po kasi niyan. Bakit? Kung paano natin ito i-perform sa workplace natin, paano natin i-deliver po sa workplace natin, we know. No? Isa lang po sa mga inaano natin, alam naman natin na mahina yung suporta ng bawat isa. Isipin mo, ikaw na nga na safety. No? Hindi mo pa hindi mo pa maobliga yung colleagues natin na suportahan ka. Pero saan pag naunawaan natin yung mga objective ng bawat isa, alam ko mauunawaan din nila kung ano yung mga gusto natin o aim of objective natin sa sarili natin. Wag lang tayong masabing wag lang tayong matuto. O tawag dito. Wag lang tayong muminto. O, wag lang tayo huminto mangarap na alam natin na mai-evaluate din o masasabi na at ma-identify din tayo ng mga kasamahan natin, even the government. Okay? Doon sa natin. But sabi nga natin, in the learning, katulad ditong training na to, napakahalaga po dito. Okay? Na kasi bakit? Ito yung isa sa mga nagiging key point natin. Okay? Saan? Sa mga workers natin, sa mga kasamahan natin, about the injured present natin sa workplace. Okay? At kung nararamdaman nila sa company nila na binabaliwala sila ng company, nandito tayong safety department. Okay? Para makita natin yung mga unsafe act, unsafe conditions sa workplace for corrective action. That's the key point. Okay? Because of what? Because of our OSH program or OSH plan about your CHSP objective. Ayan po, nandiyan po. Ito yung mga Bible. Ito yung magsasabi sa atin kung ito po ba ay nagiging tama o mali. Ito yung guidelines, etc. Ang dami. Ang dami. Kaya nga po sinasabi natin, we looking forward for each other to support para ma-achieve po natin sa lahat po at sa mga kasama natin kung ano po ba yung mga needed support ng bawat isa. Okay? Yan po yung natin. In the learning ideas po natin, it's in the supporting of each other, yun lang naman po ang isa sa mga target and aim natin. Maliban doon sa mga proper training or requirements po na nandiyan po sa workplace. Okay? Yan po. So, we're looking forward na natin. Marami po salamat po and achieving po dito. Okay? Mabuhay po tayong lahat mga ka-safety and salute po.